Confidence is good, but what kind of confidence do we need? Is it overconfidence, self-confidence, or confidence in another being? Find out the answer right here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Greetings mga kapaglaom, anian asab kita sa laing bahin sa Let's Pray Pilipinas. Yes, tinuod ka na kapaglaom, Pastor, and we praise God, mga kapaglaom, for His faithfulness to wake us up to be here, kauban sa atong mga kapaglaom. Maayong adlaw and maayong adlaw, kapaglaom, Yes, Pastor. good morning kapaglaom Giselle og sa ato ang mga viewers, maayong buntag kaninyong tanan. Romans chapter 12 verse 12 says that we should continue in instant prayer. Busa magampo sa kita. Gamhanan nga Dios nining kabuntagon, dako ang among kalipay nga imo kami gitagaan og gigayon sa paghiusa sa pagampo ni ining usa na sad kaadlaw nga imong gihatag sa among kinabuhi. Amo Ginoo ginatugyan ang tanan diha sa imong mga kamot, aron kami imong panalanginan, pasayloha kami sa tanan namong mga kalapasan, og panalangini tanan namong mga viewers, tanang mga kaigsunan, mga higala nga nagatan-aw ni ini nga programa. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom, Pastor. Mga kapaglaom, amo ka mong giawhag. Labi na gyud sa ato mga kapaglaom nga nagtan-aw live karong adlaw via GSA Channel 37. Og sa ato ang viewers sa ato nga FB Live, no, maayong adlaw din ha kaninyo. Og kung wala pa mo naka-access sa ato ang FB Live, just search Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. Og mamahimo na ninyong isend inyong mga prayer requests o praise reports kung doon naman. Kung nagatan-aw mo sa ato ang FB Live, just comment sa ato ang comment section og willing kaayo ta din hiya sa studio og sa ato ang mga prayer partners, mga prayer warriors gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao nga moampo kauban kaninyo, mga kapaglaom. So busa atong sugdan sa pagbasa ang ato ang mga prayer requests. First batch ato ang prayer request gikan sa ato nga sender 9668. Yaha nga prayer request alang sa iyaha nga bana nga medyo na okay na daw. Og ang iyahang paminaw, ang apan iyang hangyo nga kanunay gihapon kita magpray alang sa iyang nga bana o sa tibuok niya nga pamilya nga kanunay maayo ang panglawas, no? Again, wala gisgutan ila nga family name, apan rest assured ato siyang i-appeals ng pagampo karong adlaw. Og doon na po'y prayer request din higikan kang Lydia Moreno. Nagpa-apply siya pagampo nga unta mo balik na siya sa pag-alagad sa Ginoo uban iyahang mga anak nga naluya pod sa pagpangalagad. Wow, praise no? God, no? Praise God usa kaning kapag-ampo kapag laong nanandoy pastor nga magbalik sa pag-alagad. Yes, nindot ka ayugi ka ni sila sa Sambuanga Sibugay, may Amen. adlaw din ha sa Sambuanga Sibugay. Ug doon na po'y prayer request din hiya gikan sa mahayag kang Pebisano. Nagpa-appeal siya pag-ampo nga unta mawala na gyud kining COVID-19 aron manormal na gyud ang pagsimba. Of course, this is very prayer gyud sa ato ang mga brethren bisan asa man sa kalibutan, no? Nga unta manormal na gyud ang tanan. Yes. And doon na po'y prayer request din hiya gikan sa Romblon kang kapaglaom Alpha. Nagpa-apply siya pag-ampo sa iya nga daughter nga naa dinhi sa Cebu nga na lockdown nga hinaot ang Ginoo magahatag kanyang proteksyon labi na gyud sa COVID-19. Doon na po'y prayer request din hiya gikan sa Zamboanga del Norte o Zamboanga Sibugay. Doon na po taga Zamboanga del Norte, mayong adlaw din ha kaninyo, no? Gikan kini kang brother Banoy Sumalinog. Nagpa-apply sa pag-ampo alang kang Stuart. He is suffering cough and fever right now. Iyaha kaning nephew si Stuart. Sa atong i-appeal, mga kapaglaom. And of course, yun na po'y prayer request din hiya. Ang sa atong sender nga si 3418. Nagpa-apply sa pag-ampo nga unta. Matawagan na siya sa iyahang gi-applyan siguro nga trabaho aron makasugod na siya sa pag-work, no? Iyahang pag-ampo nga makasustain siya financial sa iyahang family. O sa iyahang
ang mga parents of course, no, sa iyahang mga anak as well. So atong i-appeal iyahang nga work, and let us request kapag laong pastor to pray with us today. Magaampo kita mga higala, atong iduko atong mga ulo. Gamhanan nga Dios ni ini nga kabuntagon. Kami Ginoo nagadangop kanimo og amo ikaw ginaila nga Dios nga tuburan sa tanang mga panalangin. Tag-iya sa tanang mga butang og ikaw Ginoo ang makahatag sa solusyon sa tanang mga problema niining kalibutan. Amo ginadala Ginoo sa pag-ampo ang among mga higala nga dunay special request niining kabuntagon. Among ginaampo Ginoo ang family health concern sa amo nga usa ka igsuon nga siya nagahangyo nga nao tagaan og maayong panlawas ang tibuok niyang panimalay, kauban iyang nga bana og ang ilang tanang Ginoo mga sakop sa panimalay nga makaangkon sila og kusog maayong panlawas. Amo ginadala sa pag-ampo o Dios ang hangyo ni Sister Lydia Moreno nga nagapangandoy sila nga ang tibuok nilang panimalay magabalik sa pag-alagad sa sulod sa iglesia. Hinaot Ginoo nga imo silang panalanginan, tagaan imong kaalam og dasiga sila Ginoo sa ilang pagtuo aron nga sila magatalikod na sa kalibutan og sila magaalagad na nga matinud-anon diha kanimo. Among ginaampo o Dios ang concern ni Sister Feby Sano nga iyang pangandoy nga mawala na kining coronavirus nga mao ang nagahatag og kalisang sa tibuok kalibutan karon o kami nasayod nga mausad kini ang pangandoy sa tanang mga katawhan. Ginoo amo ginadala usab sa pag-ampo ang hangyo ni Alpha nga ang iyang anak karon nga niya dinhi sa Cebu. Hinaot o Dios nga imong mapanalanginan sa kahimtang karon sa mga katawhan dinhi sa lungsod, sa syudad o sa tibuok nga probinsya nga dunay strikto sa pag-implement sa gitawag nga lockdown. Hinaot o Dios nga imong tabangan ang mga katawhan sila mga pagkaon og labi na ang anak ni Sister Alpha sa iyang hangyo. Among ginaampo usab ang hangyo ni ni Brother Banoy Sumalinog nga ikaw Ginoo magatabang sa iyang pag-umangkon nga si Stuart nga ginaubo og dunay hilanat karong panahon na. Hinaot o Dios nga imo siyang ayuhon. Og among ginaampo ang concern sa among igsuon nga hinaot tagaan nimo siya trabaho Ginoo og hinaot ang iyang negosyo nga mapanalanginan aron masuportaran niya ang mga maintenance og kinahanglanon sa iyang ginikanan og sa iyang mga inigugma sa kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag niini sumala sa imong kabubuton. Amo kinig natugyan ang tanang concern sa imong mga kamot sa ngalan ni Ginoong Hesus nga maduluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom, Pastor. And again, mga kapaglaom, kung doon na kami mga prayer requests o praise reports, makita ubos sa inyong mga TV screens ang ato ang hotline numbers na ay alang sa Globe o sa smart users, no? O kung kamo naglantaw sa FB Live, just type din ha sa tong comment section o palihog kung gusto mo nga dili i-air lang ato ang prayer, just stay confidential, mga kapaglaom. Now, mo dili sa kapaglaong pastor sa ito ang topic discussion, no? Hindot kayo and very interesting ato ang topic. Once again, mga kapaglaom, I pray nga makaparticipate pa nga to ang mga kapaglaom nga naglanta kauban kanato karong adlaw. Yes. Our topic discussion is all about less is more. Less is more. Ang atong quote of the day, mga kapaglaom, nagaingon, we need to have far less confidence in what man can do and far more confidence in what God can do for every believing soul. Amen. Pagkanindot na, that's from Mrs. Ellen G. White. Gisgutan sa tong quote of the day, daan kapag laong pastor, less confidence to self and more to God. No, nindot kaayo. Apan atong pagisgutan kining current news kapag laong pastor dinhi sa Sugbo, sa imong gisgutan sa imong prayer kaganina kapag laong pastor nga nag-implement diri og strict implementation, no, alang sa kaning lockdown tungod kay sa gihisgutan sa ato ang presidente si Rodrigo Duterte na niadtong Monday, June 22, 2020. Ang ingon sa iyahang statement din hiya. But really the danger is there. Iyahang gi-state kini sa mga kato mga places na gid nga kanang
siguro nag-rise na gyud ang mga positive cases, no? Labi na gyud dinhi sa Sugbo. I'm sure kabalo man gyud ato mga kapaglaom no nga isa ta sa mga daghan kay nga cases Daghang dinhi. cases, no? Actually, top Top kita. ta actually. Oo. Dili kay ni top nga angay pasigar mo Oo, tungod mao. kay dili negative ang mao kini nga news apan ingon po diri pagpadayon it's up to you to decide. Iyahang gisgutan pag yun kapag laom pastor. Why are there more cases? Nga nung doon na may daghang cases, no? Iyang giingon, because you were too confident and too complacent about it. Siguro nakita gid sa atong gobyerno nga confident ra kay ang mga Oo, tao, confident ra complacent kayo. ra kayo mo nang nag-rise gyud. Kay before pag-abot aning COVID-19 dinhi sa ato murag ang atong mga katawan nagatuo jud ba nga we are prepared. Yes. No, we are prepared. Yes. So we are overconfident no, ang mga tawo unya kumpiyansa ra kaayo, Kumpiyansa ra unya kaayo. luag ra kaayo. So Yes. that's why usa ka na sa mga hinungdan nakita sa atong presidente nga nidaghan ang atong positive cases dinhi sa Cebu province, especially dinhi sa Cebu City. Mao na siya ang gisulti sa atong presidente Yes. no, kapag laom Giselle. Yes, no? So, mo ka na ang yaha nga giingon. Aday mo diri sa to nga topic discussion kapag laom pastor. Number one din hiya, in being too confident, we cannot realize that we are in danger or the danger is there. Unsa may ibot pasabot ani kapag laom pastor? Usahay ba maghuna-huna tang ready na jud ta, Yes. unya huna-huna tang murag kaya na jud nato. So that is overconfident no nga guna na jud ta, kumpiyansa na kaayo ta. Unya dili na nato mabantayan ang danger. Yes. So the tendency is mga kapaglaom kung overconfident na kaayo ta, dili na ta magpangandam, dili na ta mag-prepare. No? Or So relax na o lang. relax na lang kaayo, unya dili na ta magbantay. Hindi na magbantay ka na. But sa atong discussion karon, gaingon di nga the danger is there. So naay katalagman unya confident na kaayo ta, dili nato mapreparahan ang maong hitabo. That's right, no? So, sa life pod ni David, no, kung inyuhang inyuha kaning na nabasahan sa Bible ang iyahang story pod, doon na pod siya kaagi siyang kinabuhi kapag laang pastor katong naay higayon nga gigukod siya gipangita siya ni King Saul, no, alang gusto siya patyon. Og doon na siya nakaplagan nga sa lugar, specific place sa Palestinian place dinhaa sa Siklag. And iyahang na kuha kini nga lugar o gihatag kini sa kaning king sa mao nga si Akish, no, king sa Palestine, gitagaan sa usa ka lugar aron didto siya moduel kapag laom pastor. Apan ang nahitabo samtang ginagukod siya sa mga tao ni si King Saul, perminti gyud nagapangita siya kapag kaning gukod gyud siya kapag laom pastor, no? So, si David po naningkamot po siya kung asa siya mo escape, asa sa dalon sa iyaha nga pag-travel ug asa siya ilid sa Ginoo kapag laom pastor. So ang unsa may kalabutan ni ining too confident ni David or somewhat sa iyang kinabuhi kapag laong pastor nga nakabutang sa iyaha nga na danger na hinuon siya. Kini mga kapaglaom ang story ni David no nga siguro daghan ang wala kayo nakabasa ni ini ato lang i-share sa ilaha. That is in 1 Samuel chapter 30. Yes. Diha kung basaw nato ang balaang kasulatan in 1 Samuel chapter 30, na diha ang istorya sa gipuy-an ni David nga the city of Siklag, nga naa didto ang together with his soldiers, ang ilang mga asawa, mga kabataan didto nabilin. No, dito sila nagpuyo. Now, here comes the situation nga niya siya sa Filistinhon nga kampo, no, in the Philistines. Didto siya unya kini kaaway ba anak niya, Yes. no? Kaaway niya. Yes. And the spirit of prophecy, no, ang sinulat ni Ellen White is telling us mga kapaglaom nga si David kumpiyansa ra kaayon and overconfident siya sa iyang kaugalingon. Confident ra kaayo siya nga puyo in the midst of his enemies. Yes. Ang nahitabo didto siya sa Filistinhon nga lugar, nabayaan niya unguarded ang iyang nga syudad. Ang nabilin dito ang ilang mga asawa o ang ilang mga kabataan, Yes. so unguarded. So unsay nahitabo?
No? So pagpauli nila dito sa city unsa ilang nakita, no? Kapag laom Giselle. Na-destroy na. No, na-destroy, na-burn, nasunog ang na. city, Wala nang ilang mga asawa, Yes. wala ang ilang mga bata, gipang mga animals nila. mga animals, gi-captive na. Gi-captive No? So na. mga slaves na sila, mga bihag, gidala sila sa ilang kaaway at the time nga mga Amalekites. No? Mga Amalekites. So that is the story all about. Yes. Confident ra kaayo siya, nya kumpiyansa ra kaayo siya in the midst of the enemies. Dito siya gawna nga secure siya dito. So nahitabo unguarded, no, wala niya mabantayan ang iyang kaugalingon nga syudad. So dili gid ay maayo kapag lampas sir nga doon natin mga butang nga kanang malimtan lang nato or kana abang left unguarded lang nato. Napoy part sa tong kinabuhi no. I'm sure nga dili lang ni nahitabo sa tong panahon karon apan sa panahon po ni David nahitabo kini. So busa mga kapaglaom atong hinumduman no nga in times like this, no, na ay mga ang nahitabo ato sa kinabuhi ni David kapag laong pastor is daghan kaayo tungod atong iyahang overconfidence sa iyahang gibuhat, no, gibiyaan to niyang iyahang mga family, mga ang mga wives nila didto and ang nahitabo is mo to pag uli nila ang iyang mga kauban nga soldiers kapag laong pastor, they wept, no? The voice, they wept until wala na gyud sila power to wept. Pero tigid nilang kasubo. O nya nasuko sila, sa kay David nga even to the point nga gusto nila nga patyon si David. So imagine imo mga kabataan, wala diha unyang imong asawa gidala sa kaaway. Gidala sa kaaway. Oh, so- Wala ka balo kung makuha pa ba to sila, ma-redeem ba to nimo sila. Apan nalimtan ni David ang pagpangayo og ni atong higayuna mga kapaglam nalimtan ni David ang pagpangayo og paggiya sa Ginoo. Yes. Apan ang kaninat pag-abot nila didto lahatong na witness ang mga to nga pag-captive sa mga Amalekites. Ang gibuhat ni David is nag-ampo siya, nag-girelax siya ang kagalingon. Wala siya nagpadala sa mga kasuko sa iyang mga kauban niya, mga soldier. Iyang gibuhat is So, nadangop sa ni-seek Ginoo. siya earnest help sa Ginoo kapaglam Yes, pastor. nagdangop sa Ginoo. Wow. Yeah. Pagkanindot na, and he recalled his faithfulness, the faithfulness of God to him. Unsa ni kanindot mga kapaglaom in times nga daghan na kay mga problema sa tong kinabuhi. Nagsunod-sunod na, no? Siguro ato ang ato ang trabaho, ang ato ang mga kabataan, bahin sa atong panimalay. Unsa kanindot di ay nga atong idangop kining tanan sa Ginoo kapag laang pasog i-recall kung unsa ang iyang paggiya sa matag usa kanato. Wow, nindot So kayo. constant surrender. Constant surrender. Ingon pa dila David was a mighty, no? We know that he is a mighty in battle, yet it was not his might that brought his success. It is his relationship to God. Yes, amen. Pagkanindot kapag laang pastor atong balikan ang ato ang topic discussion kagani ang ato ang discussion, no? In a while. Ato ang pagapadayonan pagbasa ang ato ang prayer request mga kapaglaom gikan kini kang Ruth Nueva nagpa-apply sa pagampo alang sa iyahang mga body pains, no? Gibati siya dili masabdan niya sakit sa iyang alikod ug usab nagalipong-lipong siya kapaglaom pastor. So atong i-appeal nga si kapaglaom Ruth Nueva. Doon na po i-prayer request dinhi alang sa sender nga si 3174. Nagpa-apply sa pag-ampo alang kang Renato Atimo. He's in the hospital right now og si Tito Ordinario for his complete healing. They are from Legazpi City. Sa atong i-appeal sa atong mga prayers karong adlaw. Doon na po nagpadala gikan sa Facebook, no? Gikan kang kapaglaom Helen Barulo. Nagpa-apply sa pag-ampo alang sa iyahang or kini si Orly Aguilar. He is sick of a Bell's palsy kapag laong pastor. So atong i-appeal no gikan kini sa Thailand. Doon na po i-prayer request dinhi gikan kang Selfa Hernaldo. Nagpa-apply sa pag-ampo alang sa iyahang mga anak. Si Gingging nga naa sa Binondo, Manila, naapod sa iyahang mga kabataan pod. Og doon na po dinhi si Janice nga gihapon nagpa-swab test sa kapag laong pastor, naot nga negative ang mao nga result. Okay, frontliner din siya. O saka siya, yes, frontliner ni si kapag laong Janice. Doon na po prayer request din hiagi kan kag Naji Saupak. Nagpa-apply siya pag-ampo ingon din hiya nga unta makaduol na siya
gusto siya mangayo og um, siguro doon Sorry, hinaba, sorry, Oo. sa iyaha nga nasakitan. Sakitan nga tao. Doon na siya nasakitan nga tao, nya iyaha kini ato bangon kay paglaom pastor Mag-reconcile siya, makig-reconcile. makig-reconcile siya, no? So hinaot tagaan siya guard sa Ginoo nga ma-reconcile gayud ang mao nga situation or mao nga problem niya. Doon na po'y prayer request dinhi kang kapaglaom Merlin Derder. Nagpa-appeal sa pag-ampo sa iyaha nga amiga kapaglaom pastor ana sa iyaha nga anak nga unta nag-positive kani sa mao nga COVID, no? Si Ray Leopardas gikan kini sa Manila. Nagpuyo kini didto ug atong i-appeal sa pag-ampo nga ang mga nag-positive, of course, nga mamaayo na sila. Doon na prayer request gikan sa ato nga Facebook Live kapag laang pastor gikan kang Joy Silvano. Please pray for ligaya andamon sa iyang ginatubang nga problem karon sa iyang kinabuhi. Of course, let us pray again for kapag laang Keith nga unta ma-okay na siya sa iyang laboratory results. And doon na po prayer request gikan sa atong prayer partners kang Linda Bana. Complete healing kapag lang pastor alang sa iyang grandson. Good health and protection for their families as well. Gikan kang Pastor Elmer Pagonsan, let us pray for Attorney Sam Dinoy. He is currently admitted at Miller Hospital. Attorney Dinoy. Yes, and kung doon na po may mga prayer request ng mga kapaglaom, mamahimo nato ng i-pray off air, no? And let us request kapaglaom pastor, mga kapaglaom, mga prayer partners, let us pray with kapaglaom pastor. Mag-aampo kita mga kapaglaom. Gaman nga Dios, nagapadayon kami sa pagdangop kanimo ni ining kabuntagon sa pag-ampo sa hangyo ni Sister Ruth Nueva. Siya Ginoo nag-ampo nga hinaot ang iyang mga sakit sa kalawasan kini mawala na sakit sa iyang likod o maangko niya ang lig-on nga panlawas makabalik sa normal ang iyang kinabuhi. Ginoo, amo ginaampo usab ang concern nga healing alang sa kay Renato Septimo nga naa karon sa hospital. Bisitahi siya Ginoo, dasiga siya og ayuha sa iyang balatian o kauban ni Tito Ordinario nga maangko nila ang complete healing sa ilang kinabuhi. Amo usab ginaampo Ginoo ang hangyo ni Sister Helen Barulo sa Thailand, ang iyang concern, ang iyang hangyo Ginoo nga imong ayuhon si Orly Aguilar sa iyang sakit nga Bell's palsy. Hinaot o Dios nga kini maayo na aron nga maangko na niya ang himsog sa panlawas. Amo usab ginaampo ang request ni Selfa Hernaldo nga iyang ginadala Ginoong ang paghangyo sa iyang mga anak nga si Gingging o si Janice nga usa ka frontliner nga nagatrabaho sa ospital. Hinaot o Dios nga tagaan nimo sila og protection kanunay og tagaan nimo sila og maayong panlawas. Amo usab ginadala sa pag-ampo Ginoo ang hangyo ni Sister Nahi Saupak nga siya o Dios dunay pangandoy sa pag-reconcile sa dili maayong pagtagdanay sa iyang kaila nga hinaot o Dios kini mawala na ang ilang conflict og dunay mapainubsanon nga espiritu sa ilang taliwala o gatagi o kadasig si Sister Nahi Saupak nga siya Ginoo makauna sa pagpangitag paagi nga ma-reconcile nila ilang relasyon. Amo usab ginadala sa pag-ampo Ginoo ang hangyo ni Sister ni Brother Merlin Derder. Ikaw Ginoo nasayod sa kahimtang sa iyahang kaila, sa iyahang amiga, sa anak niya Ginoo nga si Ray Leopardas nga positive karon sa balatian nga COVID-19. Hinaot o Dios nga imong tabangan nga maayo og ma-recover siya ni ining coronavirus. Amo usab ginadala Ginoo sa pag-ampo ang hangyo ni Sister Linda Bana for the complete healing sa iyang grandson o ang hangyo ni Pastor Pagunsan alang sa kaayuhan ni Attorney Dinoy nga karon admitted sa hospital. Ginoo, kung unsa iyang sitwasyon karon, unsa iyang ginapagbati sa panlawas, tanduga siya sa imong maayong kamot kay ikaw ang Dios nga dakong mananambal. Kauban man sa hangyo ni Sister Silvano nga hinaot o Dios nga imong tabangan ang problema ni sa iyang kaila karon sa concern
sa bisan unsa nga problema ang ginaatubang imo Ginoo tagaan og solusyon kauban man ni Kit nga hinaot ang laboratory results Ginoo mahimo nga alang pabor sa iyang kinabuhi nga walay mga negative nga results niining laboratory examination. Hinaot o Dios nga niining kabuntagon panalanginan nimo kining among mga higala nga naghangyo diya sa imong trono sa grasya. Kay kung wala ikaw wala kami mahimo nining kalibutan. Amo kining ginatugyan ang tanan kauban sa kapasaylohan sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you kapaglaom pastor sa mao nga prayer no. Ato ang i-greet ang ato mga top viewers labi na gid kang kapaglaom Joyce Silvano, kapaglaom Victoria Navarro. They are watching with us and praying with us today. Wow. Also si May and also si kapaglaom Linda Bana, Abigail, and Palma Paler, no? Ubay-ubay sa mga kapaglaom nga naglantaw kauban kanato karong adlaw, dili na naglantaw, nagampo pagyud kauban kanato. Yes. So, salamat kaayo sa mga prayer partners nato, mga kapaglaom nga nakig-uban kanato niining adlaw. Salamat kaayo sa pagpadala sa inyong mga prayer requests o praise reports. Alang sa ato ang topic conclusion kapaglaom pastor. Yes, sa kapaglaom Giselle. So, mga kapaglaom, ang Ginoo mga kapaglaom is always there and ready to help us. Ang atoa nga dili nato isalig sa atong kaugalingong effort, no? So that is the overconfidence nga atong ginahisgutan karon. We should have less confidence in ourselves but more confidence in God. To God. Ang nahitabo day as a story, no, kung inyong basahon gyud the whole story sa 1 Samuel chapter 30, inyong nahinduman niya gikangker o gikaptive ang ilahang mga anak, ilahang mga asawa, ug uban pang gipangdala sa ilahang mga enemy nga Amalekites apang nakanindot when David inquired to the Lord. Of course, ang deliverance na agyod, no? Gisgutan sa Biblia nga walay isa ang nawala, nakuha nabawi nila tanan. Wow. Actually kapag laom Giselle, no, sa diha nga nakarealize sa David nga wala siya mahimo siyang kaugalingon, nagdangop sa Ginoo. There are 3 things nga iyang gihimo siyang kinabuhi kapag laom Giselle. Yes, and the first one, gisik niya ang tabang sa Ginoo. Seek God's help. Yes. No, dili na sa ato kaugalingon kita mo salig. Then the second one is kining gi-review niya ang iyang kinabuhi, the past life. Review your past life diyon sa kapag panalangin sa Ginoo kapag laom Giselle. And the third one, mao kanang gi-strengthen niya ang iyang una-una. In other words, gitugyan niya sa Ginoo nga isag langit nung kaalam kung unsa ang iyang himuon. That's why na-recover nila ang tanan. Yes. So God provided them a way nga sa ilang paggukod sa Amalekites. Iyang gi-inquire ang Ginoo. Yes. Ako bang gukdon? No, gukdon ba nako sila? Maapsan ba ka nako sila? Nga gidala ang among mga asawa o mga kabataan? Unya sa diha nga iya nang gitugyan sa Ginoo mga kapaglaom ang sitwasyon. Yes, ang tubag sa Ginoo. Yes, you can catch them, no? Makuha nimo sila, ma-capture nimo sila, babawi nimo sila, so ilang gigukod, and God provided them a way na himong malamposon sila. Wow, pagkanindot kapag laom pastor, gani ang atong summary nag-ingon. David was a mighty in battle, yet it was not his might that brought his success. It was because the Lord was with him. Yes, mga kapaglaom, let us educate ourselves to have unlimited confidence in God because He alone is our ultimate source of help. Mga kapaglaom, God says, call upon me in the day of trouble. Yes, mga kapaglaom, remember that He had been faithful in the past. Yes. How much more today? Thus, by having less confidence in ourselves, we can put our ultimate confidence in God. Amen. Mga kapaglaom, daghan salamat kapaglaom pastor. Daghang salamat. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. This has been your kapaglaom Pastor Quinto of Hope Channel Cebu, reminding everyone to pray without ceasing. Diri lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.